ako! Mama! Mama, awa na po kayo. Mrs., huwag ka na mag-alala. Papakawala kita. Pakisabi lang sa ama ng batang dinadala mo na mahalin niya ang bata. Alagaan niya. Huwag na kayo magpapaputok! Susuko ako! Mrs., sige na ho. Umalis na kayo. Salamat ho! Salamat ho! Sir, baka pwede ko siyang kausapin kahit sandali lang. Sige, sandali lang. Salamat po, sir. Rudy boy, palagay ko dumating na ang panahon para maghiwalay tayo. Sana mabigyan tayo ng isa pang pagkakataon para magbagong buhay. Kung sakaling di na tayo magkita muli, sana may naiwan ako sa iyong magandang alaala. Masyado kang matigas. Gusto mo lumaban? Sige, laban! Laban! Pinahirapan mo kami ng gusto. Pupulbusin ka ang dibdib mo! Hirap na hirap kami sa iyo. Langga! Bahala na ka, ha? Tingnan natin. Hayop ka. Ang lakas naman ng loob mo. Nang dahil sa katarantaduhan mo, lahat kami rito naimbestigahan nang dahil sa'yo. Alam mo ba, lahat kami rito kamuntik na matanggal sa trabaho. Tay! Sige! Ibalik na yan sa Bartolina! Tay! Rudy boy, baka iniisip mo na sa dinami-dami ng mga nakakulong dito iba ang pagtingin namin ng manong mo sa'yo. Huwag kang maniniwala dun sa kasabihang iba ang tinitignan sa tinititigan. Alam namin ang iyong pinanggalingan. At alam rin namin ang dahilan ng pagkakapasok mo dito sa bilangguan. Kung kaya't pinipilit namin, sa abot ng aming makakaya, na huwag kang malulong sa kasalanan. Kung may magagawa kaming tulong sa iyo na hindi magiging labag sa pinag-uutos ng batas, gagawin namin. Magpakabait ka lang. Para naman sa ganun magkaroon ka ng pagkakataon na makalaya. Manang, wala naman po sigurong preso na hindi pinangarap ang lumaya. Pero papaano naman po yun? Dito po sa bilangguan, may mga gabing tulog ang aming kaliwang mata. Gising naman ang kanan. May mga gabi naman po na tulog ang kanan. Gising naman ang kaliwa. Yan po ay dahil sa hindi na namin alam kung sino ang aming kalaban. Kundi man po kapwa namin bilanggo ay ang mga gwardya. Manong, hindi lang naman po ako nagkakaganito Halos lahat po ng mga bilanggo. Kadalasan nga po ay mas malupit pa ang inyong mga sanga kaysa kayo na puno. Ang inaalala ko lang po, sa sobrang bulok ng inyong mga sanga, baka pati kayong puno ay madamay. Pinasasalamatan kong iyong pagmamalasakit. Katulad ng sabi mo, ako ang puno. Dapat akong lumutas ng problemang yan. Ang mahalaga, sundin mo ang payo namin. Habang papalala ka sa mga katiwali ang ginagawa mo, lalo akong magsusumikap na sundan ka, na subaybayan ka. Alam ko malaki ang galit mo sa itay mo. Pero paano ang inay mo? Ang kapatid mo, si Sue. Hindi mo ba alam na maraming nagmamahal sa'yo? Ako, bakit ako nandito? Siguro dahil kinakasangkapan ako ng Diyos para ipaalala sa'yo na mahal ka niya. At para malaman mo kung gaano kasarap mabuhay sa mundong ito nang walang kinikimkim na galit sa dibdib sa kapwa mo.
Yan ang tunay na anak ng Diyos. Ang banal na aklat na ito ay pinagkakaloob ko sa iyo. Dito, marami kang matututunang salita ng Diyos. Gamitin mo. At sana'y maging gabay ito tungo sa iyong pagbabago. Sige, tanggapin mo. Alam mo bang habang papalapit ka sa Diyos, ang mga pagsubok sa iyo ay lalong titindi. Ngayon, paano mo lalabanan? Kinakailangan maging matibay ka sa pananampalataya mo sa Kanya. Rudy, kapag nagbago ka, maraming kaluluwa ang maliligayahan.